Grabe, ano kaya itong ginagawa ni Mayor Vico kung saan libo-libo mga trabaho ang ibibigay niya sa mga Pasigueño? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City at syempre ang pinagmamalaki po naming mayor na si Mayor Vico Soto. So ngayon, pag-usapan po natin ito. Libo-libong trabaho ang ibibigay sa mga Pasigueño dahil po sa construction ng bagong Pasig City Hall ng Pasig. Pero bago natin panoorin ang video ni Mayor Vico o ang speech ni Mayor Vico ay ito muna, pag-usapan muna natin ng panandalian. Sa mga hindi po pamilyar kung ano nga ba ang bagong Pasig City Hall, no, at sa mga hindi po nakakaalam, no, kung anong mga isyong kinakaharap nito sa mga kalaban at kung magkano yung presyo. So ang bagong Pasig City Hall po ay nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos. Pero teka muna, hindi lang po ito basta City Hall lamang, okay? Dahil marami pong nakapaloob sa bagong Pasig City Hall na ito. Tara, isa-isahin po natin. Okay, so kabilang na po dyan, no, yung mga features po, no, ng bagong Pasig City Hall. Kabilang po dyan ng 3-tower complex. So ito yung modern building structure, no? Tapos nariyan po ang Pasig Revolving Tower. So iconic po ito. Kasama na rin po dito ang isang malawak na plaza. So sa plazang ito ay grabe, napakaganda po ng mga nakapaloob dito. Kabilang na po dito, no, kasama na rin po dito yung mga facilities para po sa ating mga senior at mga emergency use po na kinakailangan na gagamitin naman. Kasama na rin po dito yung mga high-tech na technology, no, yung ating smart IT system. Meron din po ditong nakapaloob na climate responsive architecture. So meron din po ditong evacuation center at meron din po ditong earthquake resilience. So marami pong nakapaloob dito mga kaparing na bihira mo lang po makita, no, sa isang city hall. Imagine po natin na isang city hall po, napakarami pong mga nakapaloob o mga features na makikita po natin dito na mapapakinabangan po ng mga Pasigueño. So total po ay nasa 9.7 billion pesos ang halaga ng presyo o ng pagpapagawa ng bagong Pasig City Hall. Pero bakit? Anong nangyari sa lumang City Hall? Malamang marami po sa inyo ang magtatanong, especially sa mga hindi po taga-Pasig, kung ano nga bang nangyari sa lumang City Hall. So bakit kailangan pa magpatayo? Kasi ito po yung madalas na binabato. Ang lumang City Hall po ng Pasig ay sobrang luma na po at marami na pong sira. Ito po ay dumaan sa matinding pagsusuri po ng mga engineers, mga expert po. Kanila nga pong natuklasan na ito po ay hindi na pwedeng gamitin at hindi na po ito safe para sa mga empleyado at sa mga tao ang lumang City Hall. So doon po pumasok ang idea na gumawa tayo ng bago pero mapapakinabangan po ng mga Pasigueño. Hindi lang basta City Hall, kundi maraming nakapaloob dito pag-iisahin natin. At tatagal ang bagong City Hall na ito ng halos 100 taon. So hindi po tipid sa mga materyales ang ginamit dito. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan ng maayos at gumamit po ng mga matitibay na tatagal po ng daan-daang taon. Yun po ang pangako ni Mayor Vico. Sa mga hindi rin po nakakalam, especially po sa mga hindi po taga-Pasig, no? Ang budget po na ginamit para sa bagong City Hall ay galing po sa ipon ng Pasig. Gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nasa 20 billion pesos taas po ang ipon ng Pasig. Kasi nga po nagagawa nilang makaipon o makatipid ng 1 billion kada taon. Kaya nga po yung budget na ginamit po nila sa bagong Pasig City Hall ay galing po doon sa ipon ng Pasig government. 'Di ba? Napakaganda mga kapare. O hindi tayo magbabawas ng pondo sa mga sektor na ito. Halimbawa, hindi natin babawasan yung pondo para sa edukasyon, para sa kalusugan. May mga nakalaan tayo dyan. Okay, so yun po yung kagandahan dito mga kaparing. At eto pa, dahil nga po sa pagpapatayo ng bagong City Hall, libo-libong mga Pasigueño po ang mabibigyan ng trabaho para sa construction na ito. Eto, panoorin po natin. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Maraming salamat. Kung nag-aantay pa naman kayo, no, habang nakapila kayo, entertain ko po muna kayo. Hindi ako kakakanta, lang, maiksing mensahe lang po. Una, nais ko magpasalamat sa ating Pasig City Hall Consortium
Nandito po ang mga kasama natin sa consortium, pati yung mga nag-i-interview. Yan po ay mga HR nila. No? At alam naman po natin kung bakit tayo nandito. Pumunta kayo dito dahil naghahanap kayo ng trabaho. At kami naman po naghahanap ng mga skilled workers. Ito na, kita naman pa mga listahan ng mga kailangan po natin. Dahil gaya po siguro ng nabalitaan nyo na, yung proyekto natin sa New City Hall Project, medyo malaki po ito. At madalas, nagpo-focus dun sa City Hall mismo. Siguro mali nga yung project title namin kasi hindi naman City Hall lang yung ipapagawa dito. Okay, so yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kaparing na hindi lang po ito City Hall lang. Okay, marami pong nakapaloob dito. Gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico, nagkamali siguro siya sa tawag na City Hall. Kaya siguro akala ng iba City Hall lang. Hindi po, marami pong nakapaloob sa City Hall na ito. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi po yan aabot ng 9 billion pesos kung City Hall lang po iyan, no? Marami pong nakapaloob dito at yun po yung mga binanggit ko kanina. Kundi 2 hektarya ng redevelopment sa ating bayan o sa ating poblasyon o city government center. 2 hektarya po yung pinag-uusapan natin dito. So kung 2 hektarya, 9 billion yung proyekto, siguro ma-imagine nyo na kung gaano karaming empleyado, trabahador ang kailangan po natin dito. At syempre, tayo sa lokal na pamahalaan ng Pasig, pag meron tayong proyekto, sinasabihan natin yung mga contractor, sinasabihan natin yung mga gagawa, na hanggat maaari, ang i-hire natin ay mga Pasigenyo. Unahin natin ang mga empleyado na taga-Pasig. Pasig first. Yan ang gusto ko mga kaparing. Yan ang gusto natin. Unahin natin, 'di ba? Parang sa ano lang yan, 'di ba? Filipino first. Unahin ng mga Pilipino. Kung mga sa lugar, unahin ng mga Pasigenyo, unahin ng mga nasasakupan mo, 'di ba? Yun ang maganda dito kay Mayor Vico, talagang nakakabilib mga kaparing sobra. Kaya kailangan maging kami, ginagawa din namin ng lahat ng pwede, gaya ng job fair na ito. Pero di tayo magtatapos sa gantong job fair. Titingnan po natin ano ba yung mga pagkukulang. Pwede tayo mag-training. Meron tayong PCIST, yung consortium. Meron din nakahandang mga training para sa atin. Yung iba, kung baka wala pang NC2, kausap na rin po namin yung TESDA kung anong pwedeng gawin. Meron yung, ano tawag dun sa test? Para trade test. Yung trade test para hindi na kailangan kumuha ng mahaba pang kurso. Kasi yung iba, di ba, magaling naman, may skills naman. Kaso, baka nung araw, hindi pa ganun kauso yung pagkuha ng mga NC. Kaya, alam naman nila, baka mas magaling pa nga yung walang NC, dahil sila yung mas may karanasan na. So, sa tulong ng TESDA, meron trade test. Pag pumasa doon, ibig sabihin, nasa kanya lahat ng skills na kailangan para dun sa trabaho na yun, automatic magagrantan na siya ng national certificate po natin o ng NC2 o kung ano man na NC po yun. So, yan po yung ginagawa natin ng lahat para makasiguro tayo na yung mga i-hire natin ay mga taga-Pasig. At ang magandang balita pa po dito, kaya sana masabi nyo rin po kung may mga kaibigan kayo na naghahanap din ng trabaho o baka may trabaho pero hindi ganun ka, naghahanap pa ng mas magandang trabaho. Ito pong Pasig City Consortium, siya po yan na joint venture. Ibig sabihin, 3 kumpanya po yan na malalaki. Hindi lang naman City Hall ang proyekto nila. Kaya nga sila nag-qualify kasi dati na silang may malalaking proyekto. Ibig sabihin, pag na-hire po kayo dito, malaki din yung tsansa na tuloy-tuloy yung magiging employment natin. Marakas yung tsansa na sa susunod na mga proyekto nila, kung maganda yung performance, kayo at kayo na rin yung mga i-hire nila. Kaya ito pong job fair natin, hindi lang para sa proyekto ng lokal na pamahalaan, kundi maaari, hindi naman pinapangako, pero maaari na maging long-term employment na rin po ito para magkaroon ng regular na trabaho ang mga skilled workers po natin na Pasigenyo. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa Pasig City Hall Consortium po natin. Kung interesado lang po kayo, pwede nyo tingnan sa YouTube channel ko yung tungkol sa proyekto mismo. Ito po, syempre alam ko una sa lahat, naghahanap kayo ng trabaho, pero yung mga papalarin, siguro ngayon pa lang masasabi na rin natin na kayo po ay hindi lang basta magiging manggagawa, hindi lang basta trabahador o basta empleyado, kundi magiging parte din kayo, magiging bahagi din kayo
sa history ng ating new City Hall. Kaya good luck po sa lahat. Sana makuha po lahat. Sana pumasa po lahat. At po, nandito lang, tutulungan tayo. Sa totoo, konti pa nga tayo dito. Sabi nga, maaaring hanggang 5,000 yung i-hire natin sa City Hall project pa lang. So, ito pong City Hall project natin, may kita natin, hindi lang sa infrastructure, kundi pati ng lokal na ekonomiya, pati sa job generation, magiging malaking tulong din po ito. Kaya maraming salamat, congratulations in advance, good luck sa inyong lahat. Dito ay tatlong tower. Hindi lang pansamantala na may trabaho ka. Okay? Yung tipo na pagkatapos ng City Hall, okay na, wala ka ng trabaho, pero hindi. Iniisip pa rin po ng kampo nila Mayor Vico ang kapakanan ng mga manggagawa. Kaya nga po sabi niya, ang mga kumpanya po na gagawa nito ay sa mga susunod po mga proyekto, kayo't kayo pa rin po ang i-hire nila kung kayo po ay magpapakitang gilas, kung kayo po ay gagalingan ninyo yung trabaho nyo. So dito po natin makikita na napakalaki po ng tiwala at ng pakialam ni Mayor Vico sa mga manggagawa po natin. Hindi lang basta-basta, talagang nasa puso't isip ni Mayor Vico yung ating mga simpleng manggagawa. At eto makapare nga, hindi lang po 2,000, kundi pwede pa raw pong umabot ng halos 5,000 na mga Pasigueño ang kukunin nila para po sa proyektong ito. So marami po ang mabibigyan ng trabaho, especially po yung ating mga skilled workers na hindi po nabibigyan ng pagkakataon sa ibang mga kumpanya dahil nga po sa kompetensya. Pero dito may papakita po nila yung kanilang skill sa iba't ibang gawain kasi napakarami po nilang hinahanap iba't ibang kategorya. Kaya dito mga kaparing, eto, nagsisimula pa lang po tayo, pangatlong termino pa lamang po ito ni Mayor Vico. So hopefully sa susunod na eleksyon, ewan ko lang kung tatakbo na si Mayor Vico sa national o mananatili po siya sa local as vice mayor o kaya po congressman. So yun lamang po mga kaparing, don't forget to like and subscribe. And by the way po, sa mga kapwa ko Pasigueño na naghahanap po ng mga trabaho dito po, eto, mag-apply na po kayo dito. Napakarami po nilang hinahanap, libo-libo po, at pwede pang umabot ng 5,000. At hindi lang po dyan nagtatapos, dahil sa mga susunod daw pong proyekto ng mga kumpanya na gagawa po ay pwede rin kayong i-hire. Kaya eto, subukan nyo na po mga kapwa ko Pasigueño. Yun lamang po, and don't forget to like and subscribe. Bye!